Hello mga ka-farmlat, andito na po tayo para ipakita po sa inyo ang isang napakagandang property na atin pong ipapakita po sa inyo. Ito po ay along Barangay Road, Cemented Road. Tingnan po natin, dito po tayo sa parting ibabaw para pagmasdan natin ang kabuuan ng property na ito. Ito po ay may sukat na 3.4 hectares. Titulado po ito mga ka-farmland. Ayan, makikita po natin na mayroong part na malinis. Flat lang naman po siya. At dito po, ipapakita po natin sa inyo ang kalsada. Ayan, ito po ang kalsadang Cemented Road. Halos na pagigitnaan po ang property. Ayan mga ka-farmlat, nandito na po tayo sa property na ating ibebenta muli. Kung mapapansin po natin, yung matataas po na kahoy, yan po yung pinakang bakod itong property na ating ibebenta. Ito pong kalapit ay dati pong sa magulang din nila ito. Pero hindi po ito sakop. Ayun po yung kalsada. Siguro mga around 50 meters lang po ang layo. Yung pong kalsada pong yan. Main road po yan, cemented road po yan. Pero wag po kayong mag-alala kasi hindi po ito second lot. Nandito lang po tayo sa likod na part nung property na ating ibinibenta. So kasama po itong bahay na ito sa binibenta. Meron po siyang poso. Active pa naman po ito. Ito po ay may tulo naman po yan. Napakarami pong hardwood. Kasama yata lahat ng mahogany. Yung mga mahogany yan, yung pinakang bakod, sa kanila po yan. Sako po yan. So may ilang bearing fruit din po dito. Katulad ng rambutan. Ito may langka po. Langka, tapos daranghita, avocado, mangga. Meron pa tayong kalamyas. Mapapansin po natin ang tataas na ng mahogany. Pwede na rin pong ilamber yan. Magagamit po sa pagpapagawa ng bahay. Santol, malalaki na rin po. So ito po yung bahay niya. Ito po yung ilang bearing fruit dito na may rambutan. Ayan, may mga bunga pa po ang rambutan. Magandang hapon po. So ito mga ka-farmlat, mapapansin nyo, mayroon po silang mga drum dito sa likod. Yan po yung kanilang linya ng tubig. Mayroon po silang gripo. So yan po ang naka-design sa mga gripo nila sa loob ng bahay. Mapapansin nyo rin po na medyo masukal kasi nga po puro babae po yung may-ari kaya hindi na nila maasikaso. Medyo may edad. Yan. So tara po, tingnan po natin dito sa kaloob-looban ng property. So yan yung bahay nila. Concrete. May mga asawa din. So yan ang boundary. Ayan. So ito po ang boundary nito. Ito po yung looban niya. Yan, dami pong hardwood. Puro ano po ito, mahogany.
sasawa po kayo sa kahoy kung gagamitin nyo sa pagbababahay. Mayroon din naman pong mga niyog. Yan, may mga ilang puno po ng niyog. Pero hindi po ganun karami. Ito pong lupa na ito ay may sukat po ito na 3.4 hectares. Yung dalawang titulo po na tig-isa is 1.2 hectares. So yan ang pinakapagitan. Yan pong Madre Cacao na ito. Punta po doon. Yan, nakikita naman po natin yung linya. Doon po sa gitna, medyo kapantayan po ito. Hindi po, wala pong hili dito. 100% flat po ito. Although medyo may sukal-sukal na konti, pero doon sa una-unahan po mapapansin natin. Ayan, oh, malinis po sa gitna. Yan. Doon po tayo galing kanina sa likod na part ng bahay. Akala natin na second lot yun, buhat doon sa kabila. Pero na ito po yung tabing-tabi. Ito na po tayo. Along Barangay Road po talaga siya. Oh. At main road po ito. Wow, cemented road na po. Kaya wala pong problema. May ilang frontage ko lang. Sa pababa. Ay, baka nasa 100 po pala ang frontage ng kalsada. Napakaganda po nito. Ito po yung kalsada papunta ron sa sikat na bukuhan dyan. Dito po yan sa Danlagan, Batis. Yan. So ito po yung pagitan. Kita natin may Madre Cacao po. Andyan po ang muhon yan. Dalawang titulo po, isang 1.2 hectares, pareho, isang 1.2 hectares, and then yung isang 1 hectare po, iniintay pa lang pong lumabas. Kasi na galing po yun sa subdivide. May approve plan na po, iniintay na lang po lumabas yun. Yung titulo. Nalalabas. At ito naman po, yan, binabaybay po natin yung tabing kalsada. Ito po yung property, ha. Nasa 100 meters ang frontage. At dito po sa property ay meron po ritong ilog. Kaya napakaganda po nito, mga ka-farm lot. May ilog po dito sa property. So ito po yan. Ay, yung Madre Cacao na, liliban dyan. Ay, yan yung sinasabi. Kapag ganyan. Ah, nagliban, ibig sabihin nagliban pa pala, ano? Ah. Ah, sakop pa pala ito. Sakop pala itong kabila na to. Oo. Iba na yun, yung may saging. So, nagliban din po pala sa, ano, nagliban din po pala sa tabing, sa kalsada. So, ano po mga ka-farm lot? Talagang kabilaan po pala ng Barangay Road. So ito po yung creek. Pwede pong magkaroon tayo ng livestock. Pwede po. Hayupan. Sagana po sa tubig.
Hanggang saan? Saan madirik ako? Yun. Oo. Ayun pala. Yung madirik ako na yung papunta po doon. Yung pala yung tutumbok doon sa... Doon ano? Ay, ibig sabihin. Pag ganun, papunta doon sa bahay. Kaya nga ibig sabihin pumasok ang kalsada. Ano? Pumasok ang kalsada, papunta pa ito dyan. Kaya nga. Saka po ang tubig dito maganda. Hindi namin kailangan doon. Hindi namin napuntahan ito. Kasama ito. Diyan, marami pa rin yun. Dami ko dyan. Ay, mga pala. Dyan. Konti na lang ano. Dami yung namin. So, may ilang pirasong nyug. Yan po mga nyugan na yan. Sako pa po pala yan. Pero at least merong nyugan. Yan, may ilang naman pong bamboo trees. Ayan po. Yan. Sige po. Mga soft food lang ano. So lilinisin lang po itong ilog-ilog na ito. Yan. Hindi po nawawala ng tubig yan. Tulad ngayon, tag-init pero may tubig pa rin sila. Ayan, may bamboo trees po.